Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Doble kalbaryo ang hinaharap ng mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon dahil sa bantari ng lahar sa gitna ng mga pag-ulan. Libo-libo na ang inilikas pero nakaharap ang ilan sa kakulangan ng maayos na evacuation center. Hinigpitan palalo ang pagbabantay sa 6-kilometer permanent danger zone pero may ilang bumabalik para sa kanilang mga alaga at kabuhayan. Para po sa latest, nakatutok live sa Albay, si Ian Cruz. Ian. Mel, Emil, Vicky, nag-aalboroto na nga ang Bulkang Mayon pero heto pa at napakalalakas pa ng mga pag-ulan dito sa lalawigan ng Albay. Kaya naman tila na doble rin ang inaalala ng mga residente rito. Sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, di na bababa sa 131 rockfall events sa nakarang 24 oras. 5 padaloy ng uson o halo-halong mainit na bato, lava at gas ang naitala. At mahigit 700 tonelada na ng asupre ang ibunugang Mayon na itinuturing na katamtamang steaming o pagsingaw. May mahinang crater glow rin, pagaman sa teleskopyo lamang nakikita. Pero ang pag-aalborotong yan at ang mismong bulkan maghapong di maaninag mula sa Tabaco Albay dahil sa bumalot na ulap at mga pag-ulan. Gayunman, dama ang matinding epekto na aktibidad ng bulkan sa Buwang Evacuation Center. Ginamit na ito kahit tinatapos pa ang construction sa paligid para may matuluyan ang mga lumikas mula sa 6 na kilometrong palibot ng bulkan o Permanent Danger Zone. 256 ang mga lumikas, kabilang si Aling Teresita, isang katutubo. Baka daalan kami ng lahar kasi dinadaanan lagi yun ng pag magbaha siya, dinadaanan ng baha marami. Hindi kami makadaan. Si Mona Lisa, kaarawan kahapon ng lisanin ng tahanan kasama ang buong pamilya. Napakabigat sir kasi sabay-sabay po yung ulan, yung kaba sir papunta dito. Siniguro ng City Health Office ang sapat na sanitasyon sa evacuation center. Para maiwasan na yung mga nakakahawang sakit tulad po ng ubusipon, lalo na po ngayon malamig. No, we have ubusipon and of course po yung mga waterborne diseases like diarrhea. Yan. And isa din po sa binabantayan namin is yung mga skin diseases. Sa San Antonio Evacuation Center, nasa 22 families o 78 individuals naman ang evacuees. Sa buong lungsod naman, halos 800 ang inilikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone. Mahigpit ang mga pulis para hindi mapasok ng mga hindi otorisado ang 6-kilometer permanent danger zone. Pero sa dulong bahagi ng danger zone, binalikan ng ilang ama ang kanilang mga alagang hayop at kabuhayan. Hindi, nagbababaan naman kami. Para nag-ano lang kami ng yung mga hayop. Yung pamilya ko, nandun na. Para yung tindahan ko, binuksan ko kahit saglit. May mga tao pa man dito. Ayon sa mayor ng Tabaco City, may pwede namang pagdalhan ng mga alagang hayop. Higpitan pa ng mga otoridad at barangay ang pagbabantay sa mga checkpoint. May animal shelter tayo sa San Antonio. Kasama yun sa meeting namin. Kasama yung agriculture namin, yung city agriculturist namin, officer, na sinabi yung mga kapitan, kung may mga gano'n, mga alagang hayop o animal, dalhin sa animal center. Nangangamba na rin ang mga nasa labas pero dikit sa boundary ng 6-kilometer permanent danger zone. Hindi pa sila required umalis pero handa namang ilikas kung kailangan. Inisip po namin kung halimbawa maglakas po yung ng bulkan, kasi noon na po yan 6 na yan, abot na rin po kami. Meron kaming data ng 7 to 8 kilometers extended and buffer zone. Documented na po sila and ready for evacuation din po. Tuwing nag-aalboroto ang bulkan, umaabot ng 3 to 4 months ang mga tao sa evacuation center. May parating pang ayuda mula sa probinsya ng Albay at DSWD. Gulay, meat, and then chicken. Yun na lang po ang ipopurchase namin. Pero mag-uusap kami ngayon. Mag-uusapan namin yung budget kung paano yon. Naglikas na rin ang mahigit 1,000 residente mula sa 6-kilometer permanent danger zone na sakop ng Malilipot, Albay. Pero may 10% pa ang hindi na ililikas at kinukulang na ang mga maayos na evacuation center. Oo. Na lang kami walang mapuntahan. Dahil yung kinag-assist kaya sa Muya kung saan ang available. Oo. So hirap po kayo kung saan kayo titira, ma'am? Oo. May gusto bumalik, sabi ko kung pwede, wag na muna.
Kasi nandyan sa ano naman yung mga military natin dyan. Gagawa naman namin ng paraan para maging convenient sila sa evacuation center. Vicky, sa buong Albay sa tala ng kanilang Public Information Office ay mahigit 800 pamilya na o katumbas ng mahigit 3,000 individual yung lumikas dahil nga sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, at inaasahan, Vicky, na mas tataas pa ang bilang na yan sa pagdaan ng mga araw. Yan muna ang latest mula rito sa Maulang Albay. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.